Hinimay sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng Committee on Ways and Means ng BTA Parliament sa proposed revenue code ang usapin sa incorporation ng Islamic finance principles sa tax system ng rehiyon. Sinabi ni BTA Ways and Means Committee Chair, Deputy Speaker Paisa Lintago, sa susunod na taon pa matatalakay sa plenaryo ang panukalang batas. Ang detalye sa report. Binusisi at hinimay ang mga butil ng impormasyon kaugnay sa incorporation ng Islamic Finance Principles sa tax system ng rehiyon sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng Committee on Ways and Means ng BTA sa Parliament Bill No. 286 o ang proposed Bangsamoro Revenue Code. Sa deliberasyon ng komite araw ng Miyerkules, December 18, nilalayo ng hakbang na maging inclusive at competitive ang economic framework sa BARMM at maging balanse ang conventional at Islamic finance at tiyak ang tax neutrality sa pagitan ng dalawang sistema. Magiging kauna-unahan sa bansa ang pagkakaroon ng Islamic finance principles sa usapin ng murabaha o profit disclosed sale, ijara o lease, salam o short-term production finance, istisna o long-term production finance, musyaraka o profit loss sharing, mudaraba o silent partnership, wakala o agency, wadiya o safekeeping at sukok o Islamic bond. Dala na rin ang distinct cultural at religious setting ng rehiyon. Matutugunan din ayon sa isang consultant hinggil sa Islamic finance na si Amanoding Ismail ang limited access sa Sharia-compliant financial products at services na mayroon ngayon ang rehiyon sa pamamagitan ng integration ng Islamic finance sa revenue system ng BARMM. Tinalakay din sa nakalipas na deliberasyon ang usapin hinggil sa pag-institutionalize ng zakat o charitable giving, waqf o endowment at potential issues ng double taxation. Sinabi ni Ways and Means Committee Chair Paisa Lintago na naisama na ang mga probisyon na ito sa batas para matiyak ang maayos at patas na tax regime para sa lahat. Ang Bangsamoro Revenue Code ang isa sa 7 at huling priority codes sa ilalim ng interim government ng BARMM na hindi pa naisa sa batas.